Binigyan ako ng buli ng 2,000 bilang bayad sa pagmamasid. Akala ko maliligtas na ang katabi ko sa upuan nang sumugod ang dian sa loob. Sino ba namang mag-aakala na pagkapasok niya ay agad niyang isinara ang pinto? Dahil ang katabi ko ay may taglay na gayumang halimuyak. Kaya naman ang mga lalaking gustong lumatay sa kanya ay parang mga langaw na nagkakagulo. Hindi ito natitigil kailanman. Habang dumarami ang mga lalaking nakakatalik niya, lalong tumitindi ang bango sa kanyang katawan. Kalaunan, namatay siya. Ngunit ang katawan ko naman ang nagsimulang mangamoy bangkay. Sabi ng mga matatandang maalam sa ganitong bagay. May masamang elemento na nakakapit sa akin. Hindi na ako aabot ng isang araw. Kinalagkad na naman ng buli ang katabi ko patungo sa banyo. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagmamasid, biglang dumating ang Dien. Tinatanong niya ako kung bakit hindi ako pumasok sa klase. Nautal ako at hindi makapagsalita sa takot. Sakto namang sa sandaling iyon, narinig mula sa loob ng banyo ang naghihinagpis na daing ng katabi ko. Agad na nabunyag kung ano ang nangyayari sa loob. Pabulong na nagmura ang Dien, at tuluyan nang pumasok sa loob. Pagkasara ng pinto, lalong lumakas ang iyak ng katabi ko, at ang halimuyak sa paligid ay lalo ring tumapang. Kinaumagahan, patay na ang katabi ko. Ang kanyang bangkay ay hubot-hubad, na nakasabit sa poste ng bandila. Tinititigan ang bawat taong pumapasok sa paaralan. Sabi ng paaralan, nagpakamatay daw siya. Nang balak na nilang ibaba ang kanyang bangkay. Ngunit bigla, ang kanyang katawan, sa isang iglap, ay sumabog na parang lobong puno ng tubig. Kasama na ako roon. Lahat kami ay natalsikan ng mabahong likido sa buong katawan. Ang bahong ito ay tila kumapit na sa balat at pumasok sa buto. Hindi na maalis kahit hugasan pa. Sabi ni Tito Seven, ang taong nabubuhay sa pagitan ng mundo ng mga patay at buhay. May masamang elemento na raw na nakakapit sa atin. Ang mabahong buto ay naging sumpa. Daan-daang multo ang hindi na makakaalis. Nakaengkwentro kayo ng ganito katinding malas. Baka hindi na kayo aabot pa ng isang araw. Nang marinig na mamamatay na sila, ang mga taong kanina lang ay nagtatawanan pa sa harap ng bangkay, ay biglang nataranta at kinabahan. Nagsisigawan sila at nagmamakaawa kay Tito Seven na gumawa ng paraan. Hindi muna umimik si Tito Seven. Nang itaas na ng dian at nang iba pa ang bayad sa 200,000. Doon pa lamang siya dahan-dahang nagsalita. Masyadong malaki ang problemang ito. Hindi ko ito kayang ayusin ng mag-isa. Kailangan ko ng makakatulong. Ikaw na lang. Itinuro ako ni Tito Seven. Lumusot ang kaba sa dibdib ko. Gusto ko sanang tumanggi agad. Ngunit, bigla akong sinipa ng buli sa aking binti. Hindi na ako nakaimik at napilitang pumayag. Hating gabi, bitbit ni Tito Seven ang isang malaking pulang tandang. Isinama niya ako sa bundok sa likod, sa sementeryo ng mga hindi kilala. Pagdating sa sementeryo, ang kanina ay tahimik na tandang ay biglang nagpumiglas ng todo. May binulong si Tito Seven. Paumanhin. Mabilis ang galaw ng kutsilyo. Iniwan niya ang lalamunan ng tandang. Tumagas ang dugo sa lupa. Ngunit sadyang iniwasan nito ang isang itim na bato. Tinignan ito ni Tito Seven. Inabutan niya ako ng isang piko. At pinahukay sa akin ang batong iyon. Sumunod na lang ako ng walang kibo. Akala ko noong una ay mahihirapan ako sa paghukay ng bato. Gayunpaman, nang itama ko ang piko sa isang bato na parang tumpok ng laman. Malambot itong lumaon pababa. May maitim na dugong nagsimulang tumagas. Nabigla ako ng husto. Tito Seven. Ito. Kalmado lang ang hitsura ni Tito Seven. Pinagpatuloy niya ako. Wala akong nagawa kundi ang maghukay pa ng may mabigat na loob. Habang mas lumalalim ang hukay, mas bumibilis ang pag-agos ng maitim na dugo. At mas dumadami ito. Agad na nabasa ang aking mga sapatos. Sa wakas, ang piko ay tumama sa isang matigas na blag. Isang tunog. May nahukay na akong kung ano. Yumuko ako para tignan sa ilalim. Nais malaman kung ano ba talaga ang nakabaon doon. Hindi sinasadyang napalingon ang gilid ng aking mga mata sa paligid. Sa sobrang takot ay napaupo ako sa lupa. Hindi ko alam kung kailan pa. Ngunit napapalibutan na pala kami ng hindi mabilang nalunti ang liwanag. Noong una, akala ko ay apoy ng mga ligaw na kaluluwa. Ngunit nalaman ko kalaunan na ang mga iyon ay mata ng mga soro. Ang isang soro ay maaari pang ituring na cute. Ngunit ang daan-daan o libo-libong soro na nagtipon-tipon ay sapat na para tumayo ang balahibo ng sinuman. Bukod pa doon, ang bawat isa sa mga sorong ito ay may pasan sa ulo na. Isang pirasong bungo na kasing laki ng palad. Habang nakatitig sa akin ng nakapangingilabot, nagbago ng husto ang mukha ni Tito Seven. At gulat na sinabi, ano ba talaga ang pinagmula ng batang iyon? Para makaakit ng 100 soro na sumasamba sa kabaong. Nanginginig ako sa matinding takot. Pautal-utal na tinanong si Tito Seven kung anong gagawin. Madilim ang mukha ni Tito Seven. Nagkukwenta gamit ang kanyang mga daliri. At naggangalit ang mga ngiping sinabi, huwag mo silang pansinin. Magpatuloy ka sa paghuhukay, kung hindi ay pareho tayong mamamatay dito. Sa huli,
Nakahukay ako ng isang maruming puting tela. Nang hawakan ko ang puting telang iyon, naamoy ko ang napakabantot na amoy ng nabubulok na bangkay. Ngunit, kaagad, ang mabantot na amoy ay naging isang mapang-akit na halimuyak. Katulad ng gayumang halimuyak na nasa katawan ng kaklase ko. Nahilo ang aking isipan. Pakiramdam ko ay nahulog ako sa dagat ng mga ulap. Napakalambot at napakakomportable. Napakasarap sa pakiramdam. Na tila ayaw ko nang bumangon pa. Sa huli, nakarinig ako ng isang buntong hininga. Isang malungkot na tunog, na parang isang pako, na bumaon sa aking mga tainga. Bigla akong nagising, at napagtantong hindi ko alam kung kailan. Ngunit patay na ang lahat ng mga soro sa paligid ko. At ang kapan sa aking kamay ay mahigpit nang nakapulupot sa aking lip. Ito, pinagpawisan ako ng malapot sa takot. Puno ng dugo ang katawan ni Tito Seven. Nang makita niyang gising na ako, nakahinga siya ng malalim sa wakas. Sabi niya, naakit ang iyong ulirat ng mga sorong iyon. Kinuha mo ang kapan at sinubukang itali sa iyong lip. Hindi kita mapigilan kahit anong gawin ko. Sa huli, sumugal si Tito Seven at pinatay ang mga sorong iyon. Doon niya lang ako nailigtas. Tito Seven, saan ba talaga nanggaling ang telang puting ito? Bakit kailangan mong hukayin ito? Sinabi sa akin ni Tito Seven. Ito ay kapan, ang tela na ibinabalot sa bangkay. Napakadelikado nito. Tamang-tama ito para masupil ang halimaw na naging anyo ng iyong kaklase. Hindi na ako kumibo. Matapos itago ni Tito Seven ang tela, nakita niyang nakatungo pa rin ako. At siya ay bumuntong hininga. Huwag kang mag-alala. Alam kong kaawa-awa ang iyong kaklase. Hindi ko hahayaang maglaho ng tuluyan ang kanyang kaluluwa. Lumalimpas ang pasasalamat sa puso ko. Lumuhod ako, at taimtim na nagbigay-pugay kay Tito Seven. Matapos ang mahabang gabi ng kaguluhan, pagod na ako. Bumalik na ako sa dormitoryo para matulog. Habang mahimbing ang tulog, bumalik ang bully kasama ang isang tao. Pagkapasok nila ay nagsimula na ang kalandian. Dahil doon, ang papag ng kama ay lumalangit-ngit ng lumalangit-ngit. Walang katapusan ang ingay. Naaalimpungatan ako sa ingay at hindi makatulog. Pero wala akong lakas ng loob na magreklamo. Nagtalukbong na lang ako ng kumot, at tahimik na nagdarasal sa isip para kumalma. Habang nagdarasal, bigla kong naramdaman na may kakaiba. Bakit kaya? Ang naririnig ko lang ay ang kalabog ng papag. Kahit wala pa akong karanasan sa ganoong bagay. Dahil sa aking kaklase, marami na akong narinig at nalaman. Alam ko na, kapag ginagawa ng mga tao ang bagay na iyon, dapat ay may naririnig na boses. Hingal man, ungol o kahit iyak, dapat ay may kahit anong ingay. At higit sa lahat, hindi kailanman naging tahimik ang ugali ng bully na iyon. Habang iniisip ko, lalong tumitindi ang kaba ko. Dahan-dahan kong inilabas ang ulo ko sa kumot. Gustong sumilip ng palihim. At pagkatapos, nakita ko ang isang mukhang nakaluwa ang mga mata at namimilipit sa hirap. Nakabitin ang bangkay ng bully sa kisam. Bali na ang kanyang leeg. Isang manipis na balat na lang ang natitira. Na nakakabit sa bungo niyang kulay ube na. Nang bumalik ako kanina, hindi ko na isara ang bintana. Pumapasok ang hangin. Tinatangay ang bangkay ng bully kaya ito'y patuloy na umuugoy. Paulit-ulit na tumatama sa papag ng kama. At isa pa, habang nakatingin ako sa kanya, dahan-dahang bumukas ang bibig ng bully. Mula sa kanyang tuyot na lalamunan, lumabas ang putol-putol na ungol. Xiao Wei. Xiao Wei ang pangalan ng aking kaklase. Kinaumagahan matapos mamatay ng bully. Pinatawag ng paaralan si Tito Seven para magpaliwanag. Noong una ay walang ekspresyon si Tito Seven. Pero nang makita ang bangkay ng bully, biglang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ungas. Bakit siya nagpagamit bilang tiyanak na bunga ng tao at multo? Naalala ko noong bumukas ang pinto kagabi. Ang puting anino na nasa bisig ng bully. Nalunok ko ang aking laway sa takot. Tito Seven, ano po ang ibig sabihin ng paggamit sa kanya? Sabi ni Tito Seven, ginamit na niya ang kapan kagabi para maglatag ng ritual sa loob ng ating paaralan. Ang mga multo ay hindi nananakit ng tao. Ngunit, nadaig ng kamunduhan ang bully. Nakisiping siya sa isang masamang espiritu at kinuha ng multo ang kanyang lakas. Nang pumasok ang binhi ng buhay sa bangkay, ito ay naging isang tiyanak na bunga ng tao at multo. Hindi na ito saklaw ng kapangyarihan ng orasyon. Matapos marinig ang mga sinabi ni Tito Seven, nagpanik ang lahat sa paaralan. May kumuha ng pagkakataon sa kaguluhan at sinipa ang bangkay ng bully. Mas maraming tao ang pumaligid kay Tito Seven. Nagmamakaawa sa kanya na humanap ng paraan. Matapos nilang dagdagan ang bayad, bumuti na rin sa wakas ang timpla ng mukha ni Tito Seven. Binigyan niya ang bawat isa ng pulang lubid, at pinatali ito sa aming mga pulso. Huwag daw kaming lalabas sa gabi. Nang turn ko na, isang pirasong kapan ang ibinigay sa akin ni Tito Seven. Nakaengkwentro mo ang diwata ng soro. Ang amoy ng bangkay sa katawan mo ay mas matindi kaysa sa iba. Hindi ka mapoprotektahan ng pulang lubid.
Kailangan nating gamitin ang masamang enerhiya laban sa kapwa masama. Tumingin sa akin si Tito 7. At paulit-ulit akong binalaan. Huwag na huwag mo itong hubarin. Naintindihan mo ba? Sumunod ako sa kanya. Ngunit, pagbalik ko sa dormitoryo, tinawag ako ni Auntie Lou. Siya ang pinakamabait na tao sa akin sa paaralang ito. Maraming beses. Noong binubuli ako ni Naxiao ba, siya ang laging naglalagay ng gamot sa mga sugat ko. Auntie Lou, ano pong nangyayari? Bumuntong hininga ng malalim si Auntie Lou. At sinabing, anak, ipinapahamak ka na, hindi mo pa alam. Ang taong buhay na binalot sa kapan ay hindi magtatagal ang buhay. Gusto kanyang gawing alay, para matigil ang kamalasang ito. Ang unang reaksyon ko ay hindi maniwala. Walang dahilan si Tito 7 para saktan ako. Iniligtas niya na ang buhay ko dati. Subalit, hindi naman magsasabi ng walang basehan si Auntie Lou. Nag-isip ako ng malalim, at ipinaliwanag kay Auntie Lou ang teorya ni Tito 7 tungkol sa paggamit ng lason laban sa lason, at ang pagpigil sa masama gamit ang masama. Umiling-iling lang si Auntie Lou habang nakikinig. Anak, kung ayaw mong maniwala, sige lang. Pero ngayong gabi, pakinggan mo ang isang payo ko. Maglagay ka ng salamin sa paanan ng iyong kama. Hayaang nakatapat ang salamin sa iyo. Sa ganitong paraan, kahit may multo pang kumatok sa pinto mo, hindi nila malalaman kung alin sa inyo ang totoo. Mahigpit na hinawakan ni Auntie Lou ang braso ko. Tinititigan ako ng may pag-aalala. Tandaan mo ito ng mabuti. Ang salamin. Tumango ako at sumang-ayon. Taglamig noon. Maagang nagdidilim ang langit. Nakahiga ako sa aking kama sa dormitoryo. Nakatitig sa salamin sa paanan ng kama. Paikot-ikot ako, hindi makatulog. Sina Tito 7 at Auntie Lou. Sino ba talaga sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Sa sandaling iyon, isang mabilis na katok ang narinig sa pinto. Narinig ko ang boses ni Tito 7. May nangyaring masama. Bilisan mo, lumabas ka na dyan. Bigla akong napabalikwas sa takot. Sino ang namatay? Hindi ito maipaliwanag sa ilang salita lang. Lumabas ka muna. Sumagot ako. Balak kong bumaba ng kama para magsuot ng sapatos. Bigla kong naalala. Malinaw ang bilin ni Tito 7 kanina. Hindi tayo pwedeng lumabas ng gabi. Yung tao sa labas ng pinto na kanina pa ako tinatawag. Si Tito 7 ba talaga yon? Umatras ako pabalik sa kama. Hindi na ako kumibo. Sa labas ng pinto, si Tito 7. Nainip na. Nagsimulang kalampungin ang pinto. Kasabay nito, nag-notif sa cellphone ko ang bagong message ni Auntie Lou. May multo sa loob ng kwarto. Takbo na. Yung nasa labas, na si Tito 7. At yung nasa cellphone, na si Auntie Lou. Pareho silang gustong palabasin ako. Pero, sino ang nakakaalam kung yung nasa labas, na si Tito 7, ay tao o multo? At ang message sa cellphone ko, hindi rin sigurado kung si Auntie Lou nga ang nag-send. Kung sakali mang, may multo nga sa loob ng kwarto. Sinunod ko naman ang bilin ni Auntie Lou. Naglagay ako ng salamin sa paanan ng kama. Hindi siguro ako mahahanap nito. Gulong-gulo ang isip ko. Napatingin ako sa salamin ng hindi sinasadya. Nakakita ako ng isang mukhang humahalakhak ng malapad. Sa ganitong katakot-takot na sandali, ako ay nakangiti. Nag-aalangan kong hinipo ang gilid ng labi ko. Sigurado akong hindi ito nakakangiti. Subalit, yung nasa salamin, na ako, ay lalong sumasaya ang ngiti. Lalong tumataas ang gilid ng labi. Hanggang sa umabot na sa sentido. Tapos ay nahati sa dalawa. May multo sa loob ng salamin. Nangilabot ang buong katawan ko sa takot. Basta ko nalang ibinato ang cellphone sa salamin. Gusto ko itong mabasag. Tumama ang cellphone sa salamin. Pero parang tumama lang ito sa bulak. Walang nilikhang kahit anong tunog. At sa loob ng salamin, yung ako, ay palapit ng palapit sa akin. Paakyat na ito palabas. Nagpa siya akong tumakbo palabas. Sa labas ng pinto, wala na si Tito 7. Nawala na siya. Walang katao-tao sa hallway. Mag-isa lang ako. Ngunit, bumabalot sa hallway ang masangsang na amoy ng nabubulok na bangkay. Sobrang tindi kaya hindi ko maidilat ang mga mata ko. Hindi ko makita ang dinadaanan. Nadapa ako ng pasubsob. Nang nakasubsob ang mukha ko sa sahig, nahanap ko rin ang pinanggalingan ng baho sa hallway. Ang mga estudyante ng paaralan namin. Lahat sila ay nagsisiksikan sa hallway na ito. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan, namumutla ang kanilang mga mukha, at ang mga mata nila ay dalawang hukag na butas na lang. Ang mga dulo ng labi ay umabot hanggang sa sentido na parang salamin. Ang iyak na iyon, katulad ng malakas na pagtawa ko sa loob nito. Xiao Wei. Tumayo ako ng tuwid. Biglang naglaho ang pangitain sa harap ko. Walang katao-tao sa pasilyo. Para bang ako lang ang mag-isa. Ngunit, sinasabi sa akin ng masangsang na amoy sa aking ilong, na hindi pa umaalis ang mga kaklase ko. Eksakto sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto ng aking dormitoryo. Ang sarili ko na nasa loob ng salamin. Hinahabol na ako sa labas.
Nang akala ko ay katapusan ko na. Dumating si Auntie Lou. May dala siyang mabigat na flashlight. Tinapatan niya ng ilaw ang likuran ko. At malakas na nagmura. Gabi na at hindi pa kayo natutulog. Ano itong panggugulo niyo sa pasilyo? Pagkatapos magsalita, bigla niyang hinablot ang braso ko. Kinalagkad niya ako pasulong. Ilang beses ko sanang gustong magsalita. Pero pinandilatan lang ako ni Auntie Lou. Wala akong nagawa kundi tiisin ang sakit. Sumunod ako sa kanya hanggang sa may hagdanan. Napakadilim sa loob ng hagdanan. Wala akong makita kahit ano. Anak, bumaba ka na rito. Tinulak ako ng bahagya ni Auntie Lou. Minsan ka lang nagawang protektahan ng salaming iyon. Tandaan mo, huwag kang hihinto. Maglakad ka lang pasulong. Nagulat ako ng labis. Hindi ba't ang salaming iyon ang nagpatawag sa mga multo? Bakit sa sinabi ni Auntie Lou? Naging tagapagtanggol ko pa ito. Ngunit, hindi ako binigyan ni Auntie Lou ng pagkakataong magtanong. Isinaksak niya ang flashlight sa kamay ko. At itinulak ako pababa ng hagdan. Ilang beses akong gumulong sa mga baitang. Nang pilit akong gumapang pataas, nasira naman ang flashlight sa pagbagsak. Ilang beses ko itong pinindot pero ayaw nang bumukas. Napilitan akong kapain ang pader. At bumaba gamit lamang ang pakiramdam. Ang resulta, may nakapa akong malagkit sa pader. Noong una, akala ko ay dugo iyon mula sa sugat ng kamay ko. Ilang beses ko itong ipinahid sa aking pantalon. Ngunit, nang muli kong idikit ang malinis kong kamay sa pader, nalaman kong malagkit pa rin ang pader. Sa katunayan, mas lalo pa itong lumagkit, para bang ang pader mismo ay naglalabas ng malapot na likido. Nanginig ang puso ko. Kababawi ko pa lang ng aking kamay. Nang makarinig ako ng isang mahinang hikbi, iligtas mo ako. Biglang nanigas ang buong katawan ko. Lou, look siya away. Palakas ng palakas ang hikbi sa aking tabi. May kasama pa itong ilang mahihinang ungol na may halong pagnanasa. At saka, ang amoy ng nabubulok na bangkay sa ilong ko ay biglang naglaho. Napalitan ito ng gayumang halimuyak mula sa aking katabi. Para bang bumalik ako sa mga araw na walang katapusan ang aking pagbabantay. Nasa labas ako ng pinto. Nakikinig sa mga hikbi at daing ng aking katabi sa loob ng silid. Pero wala akong magawa kahit ano. Gayong kung itutulak ko lang sana ang pinto, ay maililigtas ko na siya. Sa gitna ng aking kalituhan at pagtulala, biglang may lumitaw na pinto sa pader sa harap ko. Bahagyang nakabukas ang pinto. Naririnig ko ang iyak at sigaw ng katabi ko sa upuan mula sa loob. Parang ahas na pumilipit ang takot sa puso ko. Sa pagkakataong ito, dapat ko bang itulak ang pintong iyon? Huwag tumigil. Magpatuloy sa paglakad. Eksakto nang hawakan ko ang hawakan ng pinto. At pinihit ito pababa. Ang boses ni Auntie Lou ay parang kulog. Nagumaralgal sa tenga ko. Natauhan ako bigla. Nakita kong ang hawak ko ay hindi pala flashlight, kundi isang pugot na ulo ng tao. Lintek, kaya naman pala hindi ito umiilaw. Tila mula pa noong pumasok ako sa pasilyong ito. Nahulog na ako sa patibong. Tinapon ko ang ulo. Pumikit ng mariin. At yumuko para kumaripas ng takbo pababa. Ano man ang marinig, maamoy o masagi ko. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga lang ay ang estilo ng isang balat kalabaw. Hindi ko alam kung gaano katagal akong tumakbo ng pabalagbag. Sa wakas, may banaag na ng pulang liwanag sa aking mga mata, umaga na. Idinilat ko ang aking mga mata. At nakita ko si Tito Seven. Kasama ang dian na nagtatago sa likod niya, bakas pa rin ang matinding takot. Tito Seven. Buong magdamag akong tumakas para sa aking buhay. Tuyot na tuyot ang lalamunan ko. Nasaan ang ibang mga tao? Seryoso ang mukha ni Tito Seven. Umiling siya ng dahan-dahan. Patay na sila. Mukhang. Ang nakita ko sa pasilyo kagabi ay hindi lamang guni-guni. Ang mga buwisit na laging nambubuli sa akin at sa katabi ko ay talagang patay na. Gumaan ang loob ko sa matinding kagalakan. Tinitigan ako ng maigi ni Tito Seven. Tinatanong niya kung ano ba talaga ang nangyari kagabi. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng detalye ng nangyari kagabi. Nanigas ang mga ugat ni Tito Seven habang nakikinig. Isang malaking kalokohan. Sabi ni Tito Seven, ang salamin ay lagusan ng mga patay. Kapag inilagay ito sa paanan ng kama, uubusin nito ang lakas ng buhay ng tao. Sa huli, sasaniban ka ng multo. Marahil naniwala ang mga estudyanteng iyon sa mga kasinungalingan ni Auntie Lou. Kaya sila napatay ng masamang espiritu. Hindi maganda ang timpla ng mukha ni Tito Seven. Inutusan niya ang dian na tawagin si Auntie Lou. Nais ko siyang tanungin ng personal. Ano ba talaga ang maitim niyang balak? Mula pa nang dumating ako, ang dian ay mukhang tuliro at hindi mapakali. Ngayon, lalo pang namutla ang kanyang mukha. Tumutulo ang malalaking butil ng pawis sa buong mukha niya. Sa dormitoryo ng mga lalaki, mayroon ng dating dorm manager na ang apelyido ay Lou. Ngunit, naaksidente na siya sa sasakyan noong nakaraang taon. Matagal na siyang patay. Ako mismo ang nag-asikaso sa kanyang bangkay. Noong tag-init ng nakaraang taon, nalasing ang mga estudyante sa isang handaan. Nagmaneho sila ng mamahaling sasakyan sa loob ng paaralan. At nasagasaan si Auntie Lou.
Nang unang beses siyang masagasaan, hindi pa siya agad namatay. Subalit, ang mga spoiled brat na iyon dahil ayaw sa abala ng pagdadala sa ospital at sa mga susunod pang problema, ay mas piniling patayin na lang siya ng tuluyan. Paulit-ulit nila siyang sinagasaan. Sa bandang huli, hindi na lamang ito basta pagpatay, kundi para lang sa sariling kaligayahan. Nang makatanggap ng balita ang DN, at pumunta siya doon para asikasuhin ang bangkay. Nadurog na ng husto ang katawan ni Auntie Lou, na kahit ang mga piraso nito ay hindi na mapulot, para protektahan ang dangal ng paaralan. Nagbayad sila para itago at patahimikin ang balita. Kaya naman, hindi ko kailanman narinig ang tungkol sa malagim na krimeng ito. Hindi katakatakang napakabigat ng puot sa paaralang ito. Nagpakawala ng isang malalim at maduming hininga si Tito Seven. Hindi lang pala iisang masamang multo ang naririto. Humahagulgol ang dian habang tumutulo ang sipon at luha. Yakap-yakap ang binti ni Tito Seven at sumisigaw. Saklolo, galit na tinadyakan siya palayo ni Tito Seven. Sa tingin mo ba ayaw ko kayong iligtas? Ngayon, dalawang masamang multo na ang nagsanib puwersa. At ang isa sa kanila ay nagdadalang tao pa ng tiyanak. Kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan ko, ano pa ba ang magagawa ko? Mas lalong napahagulgol ang dian sa takot. Napasinghaw si Tito Seven. Medyo kumalma ang kanyang tono ng pananalita. Sabi niya, dahil nakatakas ako mula sa kamay ni Auntie Lou. Ibig sabihin ay hanggang doon lang ang kakayahan ni Auntie Lou. Ang ugat ng problema ay nasa katabi mo sa upuan. Dala-dala niya ang tiyanak na bunga ng tao at multo. Hindi ko siya mahanap, kaya wala akong magawa laban sa kanya. Tinitigan ako ng matalim ni Tito Seven. At para mapuksa ang tiyanak na iyon, kailangan kitang isakripisyo. Pinutol ko ang sinasabi ni Tito Seven. Noong nakaraang buwan, sinamahan ko si Xiaowei na ipalaglag ang bata. Ang bangkay ng batang iyon, itinatago ko hanggang ngayon. Wala nang mas hihigit pa sa isang sanggol na kadugo niya, para gamitin laban sa katabi ko sa upuan. Baks ang labis na kasiyahan sa mukha ni Tito Seven. Parang wala lang na nagtanong siya sa akin. Paano mo na itago ang bagay na iyon? Hindi ko man lang magawang tingnan ang bangkay na itinago ko ng isang buwan. Nanginginig ang boses ko habang sumasagot. Naisip ko lang kasi na, nakakaawa siya. Tunay kang ang mabuting bata na may malambot na puso. Hinaplos ni Tito Seven ang ulo ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Binalot ni Tito Seven ang bangkay ng bata gamit ang kapan. At gumuhit ng isang kakaibang orasyon gamit ang dugo. Sa huli, isinabit niya ito sa flagpole kung saan namatay ang katabi ko. Sa sandaling umabot ang bangkay sa tuktok ng flagpole, ang tuyot na bangkay ng sanggol ay biglang nagpakawala ng isang matinis at nakakapangilabot na iyak. Halos kasabay nito, isang malakas na hangin biglang umihip, na tila babubulag sa sinumang magtatangkang dumilat. Tito Seven. Pabulalas akong sumigaw. Ang sumagot sa akin ay isang matinding hiyaw ng sakit. Napaupo sa lupa ang DN dahil sa takot. Basang-basa na ang kanyang pantalon sa sariling ihi. Nakaturo ang kanyang daliri sa direksyon ng flagpole. Nanginginig ang buong katawan, at wala siyang mabigkas na kahit anong salita. Tumingala ako, at nakita ko sa flagpole ang bangkay ng isang lalaking nasa hustong gulang. Dahil ang kapan ay pinutol ng mas maikli noon. Hindi na ito naging sapat ang haba. Dahil dito, ang kanyang mga paa ay nakalawit sa labas. Ang sapatos na balat na nagkakahalaga ng libo-libo ay patuloy na umiindayog sa hangin, na naglalabas ng maliliit na refleksyon ng liwanag. Tumingin ako sa dian ng may pangingilabot. Tuluyan na siyang nawala sa sarili. Patay na si Tito Seven, pinatay siya ng babaeng multong iyon. Kung magpapatuloy pa ito, mamatay din tayo. Ayaw kong mamatay. Matapos ang unang bugso ng pagkabaliw, unti-unting kumalma ang dian. Sinenyasan niya ako. Bakit ang layo mo? Halika rito. Tayo na lang ang natitirang buhay. Dapat tayong magtulungan. Naaalala kong malapit ka sa babaeng hamak na iyon, di ba? Tama ba? Siguradong hindi kanya kayang patayin. Habang nagsasalita ang DN, idinidikit niya ng mahigpit ang katawan niya sa akin. Yumuko ako. Pinipigilan ng urge na takpan ang ilong ko. Napakabaho. Sabi ng mga matatanda, kapag matagal ka na sa loob, hindi mo na mapapansin ang baho. Pero, iba ang amoy ng nabubulok na bangkay mula sa DN. Kahit gaano pa katagal amuyin, hindi nawawala ang masangsang na amoy na iyon. Sa halip, lalo itong tumitindi. Umabot na sa puntong hindi ko na kayang tiisin. Nagpa siya akong humanap ng dahilan para lumayo sa diyan. Pero, bago pa ako makapagsalita, idinikit ng diyan ang labi niya sa tenga ko at bumuntong hininga ng nakakapangilabot. Naalala ko na, noong araw na iyon, hindi naman talaga ako pupunta sa banyo ng mga lalaki sa ika-4 na palapag. Ikaw ang nag-iwan ng sulat sa akin. Ikaw ang nagpahamak sa akin. Noong araw na iyon, nag-iwan nga ako ng hindi nakapangalang sulat para sa diyan, para papuntahin siya sa banyo sa ika-4 na palapag. Pero, gusto ko lang ipaalam sa kanya na binubuli ang katabi ko sa upuan. Wala akong balak saktan siya. Biglang sumabog ang galit sa puso ko.
Hindi ko napigilang itulak ang mukha ng Dian gamit ang aking palad, para palayuin siya ng kaunti sa akin. Ikaw, nabara ang mga salita ko sa aking lalamunan, at naging isang hininga ng matinding takot. Anong nangyari? Hindi pa rin namamalaya ng Dian na may mali. May mali ba sa sinabi ko? Habang bumubuka ang bibig niya, mas mabilis na nalulusaw ang kanyang mukha. Ang mga laman at balat ay parang butil ng pawis. Tuloy-tuloy na bumabagsak paba-ibaba. Ang bahaging itinulak ko kanina ay naging isang malapot na putik na lamang. Isang eyeball ang nalaglag mula sa kinalalagyan nito. Nakabitin sa harap ng baba ng Dian. Sumasabay sa paggalaw ng kanyang pagsasalita. Umuuga-uga ito. Pa! Isang tunog ng pagputok. Pinisa ng Dian ang sarili niyang eyeball, na parang pumapatay lang ng isang insekto. Ano ba iyan? Akala ko kung anong insekto lang. Ang natitirang eyeball ng Dian ay naging sobrang pula. Mabilis na nanginginig sa loob ng butas ng mata. Mata ko pala iyon. Ipinagpag niya ang kanyang kamay. Ang durog na mata ay parang isang hinog na prutas, na nalaglag sa kanyang sapatos. Sa mamahaling sapatos na iyon na nagkakahalaga ng 5 numero. Nag-iwan ito ng isang bakas ng dugo. Kaya pala, patay na pala ako. Humikbi ako ng mahina, bago pa ako mahawakan ng Dian. Mabilis akong tumakbo palayo. Pero, kahit gaano pa ako kabilis tumakbo, hindi ko pa rin matakasan ang mga nasa likod ko. Ang mga aninong iyon, patay na kaming lahat. Bakit ikaw, hindi pa? Hindi ka rin naman mabuting tao. Dapat ka na ring mamatay. Sa gitna ng mga malupit na sumpang iyon, nadapa ako. Sumugod na sa akin ang mga buli. Sa sandaling hinawakan nila ako, nalaglag ang kapan na nakabalot sa katawan ko. Para itong ahas, na pumulupot sa katawan ng mga buli, at patuloy na humigpit ng humigpit, hanggang sa lumutong ang kanilang mga buto na nakakapangilabot pakinggan. Ngunit, hindi nawala ang kanilang mga malupit na sumpa. Hindi ka makakatakas. Magiging katulad ka rin namin. Masyadong malakas ang laso ng mga sumpang ito. May isang sandali. Gusto ko nang putulin ang sarili kong mga tainga. Noong hapong-hapon na ako at malapit ng mabaliw. Biglang nawala ang mga boses na iyon. Lumitaw si Tito Seven sa harap ko. Inabot ang kanyang kamay at itinayo ako. Natakot ka ba ng husto? Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na, sabi ni Tito Seven. Nang itinaas ang bangkay ng sanggol sa dulo ng flagpole, naramdaman na niya ang presensya ng katabi ko sa upuan. Kaya hindi na siya nakapagsabi sa atin. At nagmamadaling pumunta para basbasan at palayain ang kanyang kaluluwa. Ngayon, wala na ang mga masasamang espiritu sa paaralang ito. May kakaibang pananabik sa mukha ni Tito Seven. Habang nakatingin ng matalim sa akin. Ligtas ka na. Nakahinga ako ng maluwag. Balak ko sanang magpasalamat kay Tito Seven. Ngunit, nakalamoy ako ng amoy ng nabubulok na bangkay. Noong una, akala ko ay mula pa rin ito sa katawan ko at hindi pa nawawala. Gusto ko sanang itanong kay Tito Seven kung bakit. Nang mapagtanto ko kung saan talaga nanggagaling. Ang amoy ng bangkay kay Tito Seven pala. Huli na ang lahat. Ginamit ni Tito Seven ang mga kamay niyang tagtad ng libag at mansa ng kamatayan para sunggaban ako ng mahigpit. Ang balat niya ay parang sako na lumaulaw. Lubog ang kanyang mga talukap. Ngunit ang mga eyeballs niya ay parang sa palaka. Na nakaluwa na basa ko na ito sa libro. Pagkatapos mamatay ng tao, ang presyon sa loob ng katawan ang magtutulak sa mga mata. Para lumabas habang siya ay humihingal sa tuwa. Napakahusay. Umabot din. Akala ko ay hindi na ako aabot. Salamat naman. Mabait kong anak. Oras mo na. Binalot ako ng matapang na gayumang halimuyak. Dumating na ang katabi ko sa upuan. Sa sandaling ito, hindi mo na siya makikilala mula noong nabubuhay pa siya. Naging dambuhala ang kanyang katawan. At ang tiyan niya ay parang puputok na parang may maraming buhay na bagay na gumagalaw sa loob. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng madidilat na mga mata. Sa sandaling ito, ang bawat isa sa kanyang mga mata ay diretsong nakatitig sa akin. Gusto ko sanang gawin kang unang alay. Nakangiting sabi ni Tito Seven. Ngunit ayaw ng anak ko. Inutusan niya ang mga soro para pigilan ako. Kaya hinayaan muna kita noong una. Huminto kami sa bundok sa likod. Sinakal ang leeg ko ng kapan. Dapat sana ay patay na ako noon. Pero, nagising ako sa buntong hininga ng katabi ko sa upuan. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko si Tito Seven na punong-puno ng dugo. Akala ko noon ay ililigtas ako ni Tito. Iyon pala. Balak niya akong patayin. Pagkatapos, noong nangyari sa dormitoryo ng mga lalaki, ang pulang tali at kapan ay hindi pala mga gamit na pangontra sa masama, kundi pampatawag ng mga multo. Lahat ng mga kaklase ko ay namatay dahil doon. Kung hindi dahil sa babala ni Auntie Lou, na maglagay ng salamin sa kanto ng kama, malamang patay na rin ako. Noong oras na iyon, akala ko ang gumagapang palabas ng salamin ay isang masamang espiritu. Pero sa katunayan, siya ang aking kapalit, na sumalo sa sumpa na galing kay Tito Seven. Pagkatapos, heto na naman tayo. Hinaplos ni Tito Seven ang ulo ko ng may panghihinayang.
Sabi niya, dapat pinili mo nang mamatay doon sa bundok sa likod. Noong oras na iyon, mas maganda siya noon kaysa ngayon. Tatay pala ni Xiao Wei si Tito Seven. Kaya ba ginagawa niya ang lahat ng ito? Para ba ipaghiganti siya? Dapat lang naman. Dahil, napakalungkot ng pagkamatay ni Xiao Wei. Inabot ni Xiao Wei ang kanyang kamay. At hinila ako sa kanyang yakap. Ang mga laman sa katawan niya ay parang mga uod, na gumagalaw at pumipiga sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata sa gitna ng hapdi ng pagkasakal. Handa nang tanggapin ang huling sandali ng kamatayan. Pero, isang patak ng luha ang pumatak sa aking mukha. Umiiyak si Xiao Wei. Sa kanyang mukha, may isang matang basang-basa ng luha, na nakatingin sa akin ng mailabis na pighati. Bahagya akong nagkamalay. Gamit ang huling lakas ng aking katawan, pumiyok ang boses ko mula sa aking lalamunan. Bakit? Hindi lang naman isang araw o 2 araw na binubuli si Xiao Wei. Kung talagang mahalaga kay Tito Seven ang sarili niyang anak, bakit hindi niya ito ipinagtanggol noon pa lang? Kahit putol-putol ang sinasabi ko. Tila naintindihan ito ni Tito Seven. Umisi siya ng malamig. Kung ang anak ng huklubang lobo ay hindi mapapakain ng tamod ng mga lalaki, paano ito magbubunga ng mahiwagang laman na nakakabuhay ng patay? Minsang nakipagtalik si Tito Seven sa isang diwatang lobo, at isinilang si Xiao Wei. Noong una, ayaw tanggapin ni Tito Seven ang isang kalahating halimaw bilang anak. Pero, nang matuklasan niyang si Xiao Wei ay ipinanganak na may gayumang halimuyak, at likas na halimuyak sa katawan, nagbago ang kanyang isip. Gagamitin niya si Xiao Wei para gumawa ng gamot. Isang mahiwagang gamot na nakakabuhay ng patay. Balak ko sanang hintayin siyang mag-18 bago kunin ang kanyang laman. Pero 1 taon na ang nakakalipas. Nagkaroon ako ng malalang sugat, at bilang na ang aking mga araw. Kaya kinailangan kong pabilisin ang plano. Ipinadala niya si Xiao Wei dito para mag-aral. Sa lugar na ito, kung saan pera ang hari, isang pribadong paaralan para sa mga mayayaman. Isang mahirap na estudyante na may dalang mapanuksong bango. Kung ano ang sasapitin ni Xiao Wei, ay hindi na kailangang sabihin pa. Ngunit, para makagawa ng mahiwagang gamot, ang pagkuha ng lakas ng buhay ay unang hakbang pa lamang. Susunod, kailangan ng buhay na alay. Maganda ang oras ng kapanganakan mo. Puno ka ng positibong enerhiya. Ikaw ang pinakaangkop na maging alay. Ang tingin sa akin ni Tito Seven ay parang tingin sa karning baboy sa palengke, walang pinagkaiba. Kaya naman, ikaw talaga ang target ko sa simula pa lang. Sayang nga lang, nahulaan ng bruhang iyon ang plano ko. Hindi siya pumayag na saktan ka, at binalak pa niyang kalabanin ako. Buti na lang at ibinigay mo sa akin ang bangkay ng batang iyon. Kung hindi ko siya matatalo ng ganoon kadali, lalo na ang wasakin ang kanyang kaisipan. Dahil sa naitulong mong iyon, gagawin kong madali ang pag-alis mo sa mundong ito. Iyon pala ang totoo. Ganoon pala ang nangyari. Masyadong malupit at baliw ang katotohanan. Gusto kong tumawa ng malakas. Ngunit sa pagbuka ng aking bibig, puro mahihinang hikbi lamang ang lumalabas. Anak, sa isang iglap, umalingaw sa hangin ang matinis na iyak ng sanggol. Kasabay nito, ang katawan ni Xiao Wei na nakabalot sa akin ay unti-unting nagbitak-bitak. Habang lumalakas ang iyak, mas bumibilis ang pagkadurog ng kanyang katawan. At siya, para protektahan ang sarili, ay walang nagawa kundi sumugod, at makipagbuno sa tiyanak na bunga ng tao at multo. Ngayong wala na si Xiao Wei, si Tito Seven ay isa na lamang tuyot na matanda. Hindi niya ako kayang talunin. Bago malagutan ng hininga, si Tito Seven ay nagmukhang tumpok ng bulok na karne. Gamit ang huling hibla ng kanyang lakas, tinanong niya ako kung paano ko napagana ang ritual na inilagay niya sa katawan ng bata. Sa gitna ng hangin, tuluyan nang naglaho si Xiao Wei kasama ang bata. Sa malawak na paaralan, ako na lang at ang naghihingalong si Tito Seven ang natira. At hinintay ko muna siyang malagutan ng hininga, bago ko ibinulong ang kasagutan. Dahil, anak ko rin ang batang iyon. Bumalik ang panahon noong nakaraang buwan. Noong oras na iyon, sinamahan ko si Xiao Wei lumabas mula sa isang iligal na klinika. Puno ng dugo ang kanyang ibaba. Nanginginig ang buong katawan niya. Ngunit, inilagay niya sa aking mga kamay ang dugo ang piraso ng laman. Itago mo ito. Tumingin siya sa akin. Pumilit ng isang ngiti sa kanyang maputlang mukha. Ito ang anak nating dalawa. Akala ko ay gusto ni Xiao Wei na bigyan ko ng disenteng libing ang bata. Pero, umiling si Xiao Wei. Itago mo ito sa tabi mo. Bakit? Ang malalaking mata ni Xiao Wei ay hindi kumukurap. Malungkot siyang nakatingin sa akin. Dahil, maaari niya akong patayin. Akala ko ay dala lang ng sobrang pighati. Kaya siya nagsasalita ng kung ano-ano. Hindi ko iyon binigyang pansin. Niyakap ko lang siya ng mahigpit, at humingi ng tawad. Nangakong itatakas ko siya mula sa mga kamay ng buli at ng kanyang mga kasama. Sa huli, si Xiao Wei pala ang nagligtas sa akin mula sa pang-aapi ng mga buli. Wala akong nagawa, wala man lang akong naprotektahan.
Sa tuwing naiisip ko to, hindi ko na kayang magpigil pa. Lumuhod ako sa lupa. Umiiyak hanggang sa halos masuka na sa sobrang sakit. Para bang isinusuka ko na ang sarili kong kaluluwa. Karagdagang kwento ni Xiao Wei. Matagal ko nang alam, ang tatay ko ay isang patay na tao. Kapag araw, nagsasalita siya gaya ng isang normal na tao. Kumikilos, at walang makikitang kakaiba sa kanya. Pero, pagsapit ng dilim, bumabaho ng matindi ang kanyang katawan. Amoy ng isang naagnas na bangkay. Noong unang beses ko itong naamoy, nag-alala ako na baka may sakit si tatay. Gusto ko siyang dalhin sa ospital. Ngunit, nang tumakbo ako sa kanyang silid, ang nakita ko ay ang kanyang bangkay na nakahiga sa kama. Ang bangkay ay malubha ng nabubulok. Sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan, kitang-kita ko ng malinaw. May mga puting uod na patuloy na gumagapang palabas sa kanyang ilong at bibig. Mula noon, nalaman ko na, patay na ang tatay ko. Ang nabubuhay tuwing umaga, ay isa lamang halimaw na nakasuot ng balat ng tao. Ginawa ng halimaw na ito ang lahat ng paraan para maipasok ako sa pinakamagandang pribadong paaralan dito. Ngunit tuwang-tuwa siya habang nakatingin sa palda kong may mga mansa ng semilya. Napakabuti. Abot pa ang lahat. Siguradong aabot pa. Galit na galit ako sa kanya. Handa akong ibigay ang lahat para lang sirain ang kanyang dakilang plano. Kaya naman, lumapit ako sa isang lalaki sa paaralan. Isang kaawa-awang bata na gaya ko ay biktima rin ng pambubuli. May isang pagkakataon, nakita ko siyang nakatali ang mga bukong-bukong. Nakabitin ng pabaligtad sa poste ng watawat. Namumula ang mga mata habang nagmamakaawang ibaba siya. Ibinaba ko siya. Iyon lang. Pero, mula ng araw na iyon, nagkaroon ako ng isang tagapagtanggol. Tuwing binubuli ako ng grupo ni Bully, nakatayo lang siya sa labas. Kunwari ay nagsisilbing lookout para sa kanila. Kapag sumusobra na ang ginagawa ni Bully, gagawa siya ng ingay sa labas para sirain ang mood ni Bully. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagbugbog sa kanya. Kapag tapos na si Bully magsaya at nakaalis na sila, palihim siyang papasok, gagamutin ang mga sugat ko, at bibigyan ako ng pagkain. Akala ko katulad din siya ni Bully, na naakit sa aking gayumang halimuyak, kaya sinadya kong maghubad sa harap niya. Pero, hindi niya ako hinawakan. Sabi niya, maghintay lang daw ako. Hanggang sa lumaki na tayo, at hindi na tayo apihin ng kahit sino. Sa sandaling iyon, biglang tumibok ng malakas ang puso ko. Mahirap ipaliwanag ang naramdaman ko noon. Iyon ang unang pagkakataon na hindi ako tiningnan bilang isang maruming babae sa mata ng iba. Hindi man lang isang babae. Ako ay isang tao lamang. Ngunit, paano ko sasabihin sa kanya? Wala na akong pagkakataong tumanda pa. Hindi hahayaan ng halimaw na iyon na lumaki ako. Minahal ko siya, pero ang tanging maibibigay ko sa kanya ay isang panlilin lang sa ngalan ng pag-ibig. Inuwad ko ang pagbubuntis sa kanyang anak, at sa oras na pinakamalakas ang kapangyarihan ng kadiliman, pinatay ko ang batang iyon, at ibinigay ko ang mga labi ng bata sa kanya. Hindi ko na kayang mabuhay pa. Subalit, sana ay mabuhay ka pa. Dapat kang manatiling buhay. Kwento ni Auntie Lou. Ang mga namamatay sa kalunos-lunos na paraan ay nagiging mapaghiganting multo. Ngunit nang maging multo ako, hindi ko man lang nagawang ipaghiganti ang sarili ko. Dahil masyado akong mahina, hindi ko man lang maiwan ang gusali ng dormitoryo ng mga lalaki. Sa sitwasyong ito, wala akong magawa kundi puntiryahin ang mga lalaking nakatira sa dormitoryo. Naghahanap ng paraan para sipsipin ang kanilang enerhiya ng buhay. Sa gitna nila, may isang lalaking kumuha ng atensyon ko. Masyadong umaapaw ang kanyang enerhiya. Sa gitna ng karamihan, para siyang isang maliwanag na bumbilya. Dahil lagi siyang binubuli, puno ng pasa at bugbog ang kanyang katawan. Ginamit ko ang dahilan ng paggamot sa kanya para sipsipin ang kanyang lakas. Wala siyang napansin kahit ano. Kahit na, pagkatapos gamutin, ay nahihilo siya at nagdidilim ang paningin. Hindi niya kailanman ako pinagdudahan. Akala pa niya ay dahil lang sa tindi ng kanyang mga sugat. Paulit-ulit pa siyang nagpapasalamat sa akin. Auntie Lou, magkano po ang gamot na ito? Auntie Lou, naparamihan po ang kuha ko ng ulam sa kantin. Sabay na po tayong kumain. Auntie Lou, nagustuhan niya ang isang babaeng estudyante. Para sa babaeng iyon, marami siyang tiniis na hirap. Ang mga sugat sa katawan niya ay halos hindi na gumaling. Kalaunan, namatay ang babaeng estudyante at naging isang mapanganib na multo. Kumapit sa kanya ang amoy ng kamatayan. Nalunod siya sa takot na baka kunin ng masamang espiritu ang kanyang buhay. Nalinlang siya ng isang masamang tao at nagawa pang ibalot ang kapan sa kanyang katawan. Ang kanyang enerhiya ay halos maubos na dahil sa kapan na iyon. Ngunit, ang kapangyarihan ng masamang taong iyon ay higit sa akin. Hindi ko kayang sirain ang kanyang sumpa. Kaya gumapang na lang ako sa loob ng kanyang salamin. At naging proxy niya para hayaan siyang makatakas sa kamatayan. Ngayong gabi, napakaingay ng pasilyo ng dormitoryo ng mga lalaki.
Ang mga kaaway ko, lahat sila ay namumutla. Ang mga mata nila ay naging dalawang guwang na butas na lang. Ang mga kanto ng bibig nila ay nakataas hanggang sa sentido. Naglalabas ng mga hiyaw ng kawalang pag-asa at sakit. Nakatayo ako sa gitna nila. Ang katawan ko ay pira-piraso na dahil sa sumpa ng masamang taong iyon. Malapit nang maglaho ang aking kaluluwa ng tuluyan. May kaunti akong pagsisisi. Kung alam ko lang, sana ay sa iba na lang ako kumuha ng enerhiya. Dahil ngayon, naibalik ko na ang lahat ng iyon sa kanya. Wala nang natira sa akin. Wakas ng kwento.